Madre. Sige, full tack challenge tayo ngayon. Then start tayo ngayon May 31, 2025. Give. Hanap na tayo ng gasolinahan kasi dadagdagan lang natin ng konti itong laman nung natin gas natin. Tapos ma-announce ko na ako kung ano ba yung gagawin ngayon dito mismo sa video na to. Ambon pa. Punuin mo lang muna ya. Puno? Oo, puno. Ayan. Natin kung magkano. Ayan, okay na. Di kaya nga po yan pag tinakpan ko. Thank you. Okay, so tapos na tayo magpo-full tank ulit. Although konti lang naman yung ugot, pero sinigurado muna natin talaga na puno yung tanke natin. Kasi hindi ko matuturing na full tank challenge to kung hindi talaga full tank yung mismong mismong gas tank ko. So ayun, before ko explain later kung ano yung gagawin natin, siguro puntahan ko muna yung isa sa tatlong tasa na pupuntahan ko ngayon. Ay hindi, mali pala, sorry. Puntahan muna natin ngayon yung isa pa sa tatlong destination, kasi yung isa nakuha ko na eh, yung pangalawa na lang kailangan kong kunin ngayon. So puntahan ko muna yun before ko explain sa inyo yung gagawin. Kailangan ko makahanap ng PN ko rito na malapit kasi ibabayaran ako monthly today.
muna kung ano pa gagawin muna natin ngayon habang ginagawa ko tong content ko na to. So ngayon, sa araw na to, pupunta tayo ngayon ng Motovida. After ko pumunta mamaya ng Pay and Go dyan mismo sa may Robinson Supermarket sa may Metro Plaza. Then ang gagawin ko ngayon is meron ako re-reviewin na dalawang motor doon. Actually yung isa nga is tricycle eh. Ang ganda na CBR. Wait lang. So yung isa doon is tricycle. So actually tricycle siya, the same time e-bike rin. So meron kasi akong isang na-review last time kay Motovida na isang unit na EV, which is tricycle nga yon. Then sa kasamaang palad, hindi ko may release yung video on, gawa nga ng nasira yung ilang parts ng video. Then hindi ko rin masyadong natutukan yung detail nung mismong video na yon. So binigyan ko lang kayo ng konting overview regarding on that one. Then isa naman is padalan po muna, special edition siya ng existing na model ng SYM yon. So existing na model siya, special edition siya ng existing na model ng SYM yon, na nirelease na nitong kamakailan lang. So ayun yung isa sa mga pupuntahan natin. Pero before yon, before tayo dumako doon, syempre pupunta muna ako ngayon ng doon sa kasi kailangan ko muna i-priority yung mga payments ko for the meantime. So saglit na naman yon bago ko makarating. Ayan, pero bibilisan na natin. Tayo kay Motovida ngayon. Pero lalampasan muna natin ng konti. Mag-aabiso lang muna tayo sa saglit. Mas malinaw talaga yung kuha, tsaka mas accurate yung kuha pagka ganitong front cam. Tapos hindi yung camera, yung mismo camera na camera sa cellphone. Tapos nakalagay lang, naka-attach lang siya sa helmet. Kasi pag nilagay mo siya sa dibdib or sa chest camera attachment, ang hirap ng kuha, especially kapag naka chest strap ako. So hihintayin ko bakit di ko na muna ginamit yon. So dito na tayo, papabiso lang muna tayo. Balikan ko na lang kayo mamaya. A few moments later. Okay. Nakapagpaalam na tayo. So nakita ko na yung dalawang re-reviewin mamaya. Same specs pa rin daw yung isa, pero may pinagbago lang kasi kaya siya naging SE or special edition kasi naka-tricolor na yung mismong unit. So parang pagkakapareho na yung color scheme niya ng konti dun sa EC125i. Halos yun yung nakukuha kong similarities within that one. Yung isa naman, nandun pa rin, buti nandun pa, maswerte ako. Yung isang unit na hindi ko naabutan dyan buti na yung pagkakaroon ng scheme last time. So yung isang unit na yon is yung isa pang bago nila na semi-automatic na motorcycle, which is yung tinatawag nila na Peak from Euromotor. Peak 110 yun. So hindi ko na naabutan yun. Tapos yung isa pa yung Falcon. Sorry.
yung Falcon na 180, di ko rin naabutan. So hopefully magkaroon sila ulit ng susunod na unit nun, tsaka yung BF3i or kahit yung JetX 150. Alam ko medyo updated na yung JetX, pero kasi isa nagre-request nun sa comment section ko na mag-content ng ganong klase ng motor dito mismo sa channel ko, kasi tagal na naghahanap ng review eh. Tagal na yan, tagal ko na rin naghahanap. Sa ngayon medyo malapit na tayo sa destination. Hinto ko muna to kasi alam ko bawal daw yung naka-helmet doon. Saan muna tayo? A few minutes later. Okay, pabalik na tayo ngayon ng Motovida Phase 2. Currently, discuss ko na yung objective nung full tank challenge na ko. Nagpapuno ako ngayon ng tangke ulit for a while. Kahit na maliit na portion lang yung kulang dito mismo sa gas tank ko, pero dahil lang pala siya sa isang objective. Ang target kasi ng full tank challenge na to is gusto ko lang sukatin kung ilang araw nga ba kakasya yung, sige boss, kung ilang araw nga ba kakasya yung full tank ni RFI 175. Kasi full tank ako ngayon, doon pa ako nagpagas sa gasolina na malapit dun sa area namin. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng gas station eh. Kasi dun ko inuugaling magpagas palagi since napakamura nga nung gasolina niya. Unleaded kasi pinapagasolina ko. Yung pinaka presyo ng gasolina nito is nasa 48 pesos lang kada liter. Then ayun, sinubukan ko lang mag full tank since cut off naman, then payday. So para makatipid na rin, gusto kong malaman kung ilang araw nga ba ang itatagal nito ng full tank ko sa loob lang ng isang cut off. Kasi medyo curious ako, madalas ako nauubusan at saka lumakas yung consumption ng motorsiklo ko na to simula nung palit ako ng ilang pyesa sa CVT set ko. Currently yun yung inaalam ko ngayon, kung ilang days nga ba ito mauubos bago ulit ako magpagas. Kung aabot nga ba siya ng 15 days, itatagal na higit pa sa 15 days. Kasi kung higit pa sa 15 days to, malamang makakatipid ako. Yan ang kagandahan doon. So ayun, dito na tayo. Mamaya i-discuss ko sa inyo yung kabuuang details nitong gagawin ko na tong challenge. Dito na muna tayo, prepare na muna tayo. A few minutes later. Sige sir, dito na po ako. Ano sir? Okay na. Salamat. Alin? Ayaw nga pala. Hindi ko na makalimutan. Choy, bye. Sige, salamat. Okay, back to barracks na tayo. Buti na lang, malapit na to dito mismo sa sunod na pupuntahan ko. Okay, so tuloy ko yung discussions kanina. So ganito yung mangyayari. Since full tank tong motor ko, kaka-full tank ko lang kanina, ang gagawin ko ngayon,
babantayan ko yung galaw ng gasolina ko dito mismo sa motor na to. So meaning to say, alamin ko kung hanggang kailan nakabot tong motorsiklo itong gasolina ng motorsiklo na to. Kasi napapansin ko lately, napapadala si pagpapagasolina ko ng 100 pesos pero inaabot na mga 2-3 araw. And overall total, tatlong magkakaiwalay na paggasolina ang ginawa ko rito kay Gray or sa RFI 175 ko. So eventually babantayan ko to ng until Tuesday. Siguro kung mabuti ng Wednesday, sige mas mainam kasi titingnan ko makakatipid ako o hindi. Napansin ko kasi na nagpalit ako ng CVT ng ilang mga pyesa sa CVT set ko, stock, other aftermarket kagaya ng TTGR or double TGR na brand ng clutch AC. Tapos nagpalit ako ng center spring na 1200 RPM. Medyo lumakas yung hatak niya, pero at the same time lumakas din yung hatak ng gasolina ko dito sa motorsiklo na to. So sa lahat ng RFI users na nanonood sa akin, so pagkakataon nyo to para tutukan yung video na to, sa lahat ng mga gustong makaalam kung ilan nga ba yung capability na kaya buwasin ng gasolina nito ng RFI 175 kapag naka-aftermarket na siya na CVT set. Sabihin man natin complete o incomplete na ng aftermarket yung gamit niyo, at least malaman nyo lang kung ilan yung consumption. Kasi medyo nagagastosan ako dito nung nakaraan Same lang din naman, pero same level din yung katulad ng consumption ko dun nakaraan dun sa Sigma 250 ko. Since yung Sigma 250 ko na yun, given naman talaga kasi nagpalit ako ng 30mm na carburetor dun sa kasi medyo humagok na yung naka-diaphragm type niya na carburetor, which is 28mm yung size nun. Kaya medyo talagang lumakas talaga yung consumption nun every time ito-drive ko siya. So ito, FI kasi siya, so given na ganito talaga, kailangan kong alamin. And also sa mga susunod na araw, magko-conduct pa ako ng cleaning for this kind of bike. Especially magpapakasabay rin ako na magpalagay ng bola para sa RFI 175 ko na to, kasi kailangan ko na i-replace yung bola nito as per mark dun sa mekaniko na ako. So based din sa pagkakasabi niya sa akin na yung actual na bola nito kailangan na talaga naghanap ako ng reason kung ano pwede matik dito. Then nakita ko halos lahat na pwede raw dito or kakasya daw dito na bola or fly ball is yung 13 gram na GY6 na bola or pang Honda Beat FI. So yun yung susubukan ko na ipalit dito sa susunod. Hinintay ko lang yung delivery. Ito take note lang mga dre, bakit hindi ko masyadong binuo agad yung pagpapaset ng CVT ko. Sorry, sisingin ko lang, bigyan ko lang kayo ng trivia. Wala pa tayong pera, wala pa talaga akong pera kung tutusin. So ngayon lang ako magsaset ng CVT na talaga totally, kapag pupukusan ko na magpapalagay ako ng isang buong hindi talaga totally buong set. Sabihin ko lang paunti-unti lang ako maglalagay ng set dito sa motorsiklo na to. Sa ngayon lang doon na lang muna yung kaya kong ibigay ng information sa inyo. Basta at least pa paano, every time na may video tayo, nagkakaroon kayo ng idea kung ano yung mga fit na pyesa or kung pwede nyo i-upgrade or sabihin na natin na pwede nyo ipalit dun sa actual na stock na CVT nito, just to give you some kind of a hint or idea na yun din para dito mismo sa RFI 175. Actually, kung pwede rin naman kayo manood ng ibang mga videos dito na may kinalaman sa RFI 175 na upgrade para mawala yung cost of delay. Bakit? Kasi ako aminin ko hindi ako expert, pero inaaral ko din sa YouTube yung mga iba pang mga nalalaman ko na yan sa pagpapalit ko ng CVT set. Actually may titira nga ako dyan na dalawang pyesa na stock. Pinagpipiliti ko lang sure tinitin ko kung ano nang ginamit siya wala kasama na dyan siguro papalit ko yung bell, kasi I have already chose April na rin specifically kasi pwede rin ito mismo sa akin yung motorsiklo. As usual yun nga nahanap ko yun. So shoutout Pastor J, salamat dun sa sa video mo na yan, kasi nalaman ko yung kabuang pwede yung mga pyesa na pwede yung i-replace for my CVT set para dito sa aking RFI 175. Ako umahangin na. So kamusta yung gas gauge natin? Wala pong bawas, pero ang problem mukhang uulan. So
Kailangan na natin magpadali umuwi. Thank you, sir. Medyo kailangan na natin bilisan kasi ang dilim na ng paligid, oh. Kumukulimlim na. Hindi ganyan kadilim yun kapag alas 6. Palagay ko malakas ang ulan na sasalubong nito sa akin. Kailangan ko na muna ang set down to, ah. Dito makakasama sa bayan ko, nagmamadali na umuulan. Oh, yun yan ang mga dre. Tayo. Ito yung day 1. Yung actual na ano natin, na full tank challenge natin. Siguro may proceedings pa ito mamaya, pero hindi ko na siguro cover.